laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Dadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian. Na-push na rin vacay trip natin! Beshi deserve! I'm ready for the endless OOTDs! Parang kahapon, hilong-hilo na tayo sa dami ng deadlines. Lalo na mga overtime. Oops! Okay ka lang? Speaking of hilo, may candy ka? Girl, wag! Ha? Maliit na wrapper lang naman ito ah. Naku sis, maliit nga, pero plastic pa rin. Makinig ka sa akin. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo, Beshi. May ibang species din gaya ng mga buhay at yamang dagat. Isipin natin sila at huwag magtapon ng mga plastic sa dagat or as they call it, marine plastic littering. Think about it! In a week, ilan ang mga nagtatapon sa dagat? In a month, gaano karaming plastic ang natatapon? Ano pa kaya kung in a year? Kung tayo natutoksikan sa work, yung buhay at yamang dagat naman natutoksikan sa pagkakalat. Sabi nga sa isang research na 35% ng mga basura na ito ang napupunta sa dagat. According to another 2019 report, 128,970 kilograms of plastics ang nakukuha mula sa vessels. Kung iisipin, ito ay equivalent sa bigat ng 4 na humpback whales. Hindi ka man directly affected ngayon, babalik at babalik sa'yo ang basurang tinapon mo. Before you know it, wala ka ng magandang view pang OOTD. Ay! But may chance pa to turn things around. From beach cleanups to properly throwing trash, slowly but surely, malilinis at giginhawa ang ating kapaligiran. Sige, saan ko naman ito itatapon? Behold, ituturo ko naman sa iyo ngayon ang proper waste disposal.
Iba't iba ang kategory sa pagtatapon ng basura. Green, para sa nabubulok o biodegradable. Dito napupunta ang food waste o kaya mga balat ng prutas o gulay. Black, para sa mga residual waste na di nabubulok at di na pwedeng magamit, tulad ng mga gamit na paper containers at lumang basahan. Blue, para sa mga recyclable materials tulad ng karton, tuyong papel, aluminum o kaya mga plastic. Goal natin na mabawasan ng plastic. Kaya I recommend na gumamit ng reusable materials kaysa sa mga single-use plastics. Di bali ng single ka, huwag lang gumamit ng single-use plastics. Red, para sa mga hazardous at special wastes. Ito ay nakakalason. Kabilang dito ang mga baterya, lalagyan ng pesticides at pintura. Yellow, para sa mga toxic trash na pwedeng makahawa ng sakit, gaya ng gamit na face masks o tissues. Easy naman pala. Picturean mo ako. I'm in the mood to spread awareness. 1, 2, 3! Marami ng stress si Mother Earth nowadays. Tulungan natin bawasan ang kanyang baggage. Umiwas sa pagkakalat sa kung saan-saan. Matutong mag-segregate ng basura. At higit sa lahat ay umiwas sa single-use plastics. Sana by 2030, may malaking bawas na sa plastic pollution. Maging considerate din tayo sa ating mga desisyon because our collective acts can either make or break the future we have on this planet.
Cruz family ready to set sail. This is it, Pansit! Pansit! Nakakagutom! Tara, merienda muna tayo sa stalls. Handa ko lang po order nyo. Ay, wait lang po, kuya. Dito na lang ilagay, oh. Ay oo, mas okay nga po yan. Diba, kuya, mas okay nang maghugas ng pinagkainan? Kahit sa maapektuhan ng plastic ang kalikasan. Ang mga plastics na ito ay di lang basta plastic ang tawag. Ito ay mga single-use plastics o SUPs. Single-use dahil isahan o panandali ang gamit lamang ang mga to. Ang mga karaniwan na SUPs ay kubyertos, plates, straws and stirrers, beverage containers, bags, wrappers and packets, takeout containers. Kalain mo? Tinatapon na agad ang mga SUP sa sifula itong saysay. Pwede pa ito magamit muli o ma-repurpose. Kung saan-saan pa ito tinatapon. Panandalian man ang SUPs, panghabang buhay naman ang masamang epekto nito sa ating tahanan. Upang maiwasan ang paglala ng plastic pollution, may mga batas sa pagbabawal nito. Tulad ng Philippine Ports Authority Memorandum Circular No. 11-2021. Ayon dito, ang paggamit ng SUPs sa lahat ng pantalan at pasilidad na sakop ng PPA, pati na rin sa mga pasilidad at mga opisina nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Kasama dito ang mga SUPs katulad ng plastic cups na mas manipis sa 0.2 mm, mga straw at stirrer, kubyertos pangkain, at thin-filmed na plastic bags na madalas ginagamit sa pamimili ng mga gamit, pamamalengke o kaya pang-take-out ng mga pagkain. Batay sa isang pag-aaral ng Plastic Oceans Organization, 50% sa 380 million tons ng plastic produced kada taon ay mga single-use plastics. Mukhang maliit ang mga bilang na ito, pero dito nagsisimula ang plastic pollution. Ayos! Sana dumating ang panahon na mawala ang mga hindi na kailangan na plastic dito sa pantalan. Sana rin po, lahat ng customers ay matuto ng wastong pagtapon ng basura o waste segregation. Green, para sa nabubulok o biodegradable. Dito na pupunta ang food waste o kaya mga balat ng prutas o gulay. Black, para sa mga residual waste na di nabubulok at di na pwedeng magamit, tulad ng gamit na paper containers at lumang basahan. Blue, para sa mga recyclable materials tulad ng karton, tuyong papel, aluminum o kaya mga plastic. Red, para sa mga hazardous at special wastes. Ito ay nakakalason. Kabilang dito ang mga baterya, lalagyan ng pesticides at pintura. Yellow, para sa mga toxic trash na pwedeng makahawan ng sakit, gaya ng gamit na face masks o tissues. Mag-segregate tayo para mas mapush pa ang recycling, lalo na't halos lahat ng tinatapon dito sa port ay puro recyclables. Maiiwasan na rin ang pwede pang maging problema kapag naghalo-halo ng mga basura, lalo na sa landfills at ating kapaligiran. Marami pa sana ang makaalam dito.
Tandaan, hindi basurahan ang ating kalikasan. Umiwas sa SUPs at magdala ng reusable containers. Itapon din ang mga basura sa wastong tapunan. Suriin kung saan naaayon ang basura. Hanggat kaya, piliing mag-reuse at mag-segregate para ma-recycle ang mga kayang ma-recycle. Gawin ang inyong mga bahagi para sa ating mga ports para sa kinabukasang secure at plastic-free.
Okay, ang studio for Anytime Maritime, please be advised. Bawasan nyo ang sound monitor from your end para hindi magbalik ang signal kasi nagbalik eh. Sa taga Anytime Maritime technical crew, please be advised to tone down the monitor. Okay, i-adjust nyo para makaproceed tayo ng ayos at magiging mahusay ang ating presentation kasi nag-feedback, balik-balik yung sound para sa ginagawa nating program ngayon for Anytime Maritime. No? Please lang, sa technical crew natin dyan, hindi tayo magkaintindihan nito habang nag-re-echo ang signal natin. Okay? Wala pa mga counterparts natin sa bilang linya ng communication line facilities for Anytime Maritime today so that we can probably start the program at mapag-usapan na natin ang mahalagang mga bagay ng subject matter ng ating Anytime Maritime in today's edition. Today is November 7, 2022, of course, mga kababayan, para sa ating paglilingkod. No? Dapat next time, hilingin natin na tayo na lang ang mag-control dito para mas madali, mas maayos. Okay? Wala pa sila? Ano ba nangyayari doon sa kabilang linya nila? Wala, mahirap ito. Tayo nawawala sa area. Nawawala tayo sa area habang hindi tayo nakalink up sa kanila. Sige. Paki-check kasi kung ganyan ang signal nila, Intro ko na lang daw, sir. Intro ko na lang daw. minutes past the hour of 8 in the morning, and this is Anytime Maritime. No? Alam mo, hindi tayo sanay sa ganyan eh, na yung nag-program tayo, pagkatapos nag-intermittent, kasi hindi natin ma-deliver na gusto ang communication line para sa mga kababayan natin. But anyway, kunting lang yan, technical difficulty. Dahil of course, ang mga co-advocators natin, mga communicators ay nakabase doon sa Metro Manila. Mga kababayan, this is November 7, 2023. Another edition of Anytime Maritime that comes your way every 8 to 10 in the morning tuwing araw ng Martes, mga kababayan. At tayo naman, dito tayo nagmumula sa lungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng Radyo Mo Nationwide or kami po may mga tatak RMN. Dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, kasama natin ang mga social media networks ng RMN, ang RMN sa Facebook page, ang RMN sa YouTube, ang mga audio streamers natin ng RMN Palawan.listentomyradio.com at ang Palawan Vanguard Online News Agency. Kasama rin natin ang ibang mga major players, mga social communicators sa ilalim po ng social media sa millennial time ngayon, kung saan mas uso na ang social media network
mga kababayan. So we have on the line, bisita natin at pag-uusapan natin ang tungkol sa manpower, manning, ang paano sumakay ng barko, paano makasampa ng barko mula sa maritime school, ano mga trainings na pangailangan, ano ang capability na dapat gampanan at gawin ng isang graduate ng maritime course. At kasama na dyan ang mga crew, mga technical crew ng barko. Kasi halimbawa, kung ikaw ay magaling magluto, hindi ka school, sa mga maritime school ay basta malagpasan at maipasa mo ang mga kailangan, mga pangailang requirements, ay pwede ka ring sumabay sa mga marino sa barko sa pamamagitan ng pagluluto, no? Pag-atipan sa mga crew mula sa kapitan. Ganon din ang mga eksperto sa makina ng barko at ibang mga detalye pa. So pag-uusapan natin today para sa ating paglilingkod sa Anytime Maritime Program ang tungkol sa manning. Ito ba kailangan magkakaroon ng application, recruitment, ano ang strength ng Pilipinas ikumpara mo sa ibang mga marinero, mga marino sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kasi ang alam natin, ang Pilipinas ang pinaka gusto ng mga malalaking kumpanya ng barko, mga malalaking industriya. Ang gusto nila, itong mga major players na ito, ang gusto nila talaga ay ang mga marinong Pilipino. No? So, mga kababayan, i-welcome natin ang ating bisita for today's edition sa Anytime Maritime. No? Hindi natin alam si Micaela kung nakasabay sa atin, makakasabay sa atin, kung sino pang co-advocators natin na makakapiling natin today sa Anytime Maritime hanggang alas 10 ng umaga, mga kababayan. No? Si Sir Russell, nasa kabilang linya. Magandang umaga po. Welcome to Anytime Maritime. Good morning, GM Alex. Good morning, RMN Palawan at saka sa lahat ng mga tagapakinig sa ating FB Live. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta ang signal natin, Sir Russell, dyan sa area mo? Okay naman, GM Alex. Naririnig kita ng maayos. Wala, hindi Hopefully, okay yung nag-echo audio. o hindi nag-bounce back ang boses natin? Hindi naman po. Okay. So, mga kababayan, unang bisita natin today sa Anytime Maritime ay si Sir Russell, no? And bibigyan natin ng pagkakataon si Sir Russell to introduce properly ang kanyang sarili sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa radyo, ay naman nila kung sino ang kausap natin at ano ang line of expertise ng pag-uusapan natin. Basta ito lahat ay may kinalaman sa industriya maritima, no? Para mas magpapatuloy hindi lamang ang ating advokasya, ngunit magpapatuloy po ang pagpapalaganap ng mga impormasyon na kapakipakinabang para sa mga kababayan natin, particular sa mga Pilipino working here and now naglalayag sa abroad. Hindi lamang dahil sila ay marino, hindi lamang dahil sila ay tumutugon sa demand ng pangangailangan ng industriya, ngunit para na rin sa kabutihan at kaunlaran ng kanilang kabuhayan at sa kanilang pamilya. No? Sir Russell, please introduce yourself properly para sa ating mga nanonood na nakikinig sa Pilipinas at buong mundo. Okay, thank you, GM Alex. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Ako po ay si Russell Baha. Ako po ang General Manager ng Archipelago Philippine Seafarers Training Institute Incorporated. Kami po ay naka-base dito sa Alabang at kami po ang exclusive onboard training arm ng Archipelago Philippine Ferries Corporation's fast cut vessels. So
Lilinawin ko lang po, kami po ang nangangalaga ng onboard training dito sa mga fast cut vessels natin. Kami po ang nangangalaga po ng ating cadetship program na mga kadete maritime students na sumasakay para sa kanilang cadetship dito sa fast cut vessels. Okay po, at kasama ko po ngayon ang aking team. Kasama ko po si Micaela, ang aming operation supervisor, at yung mga shipboard training officers po namin. Sila po ang kasama po sa aming team na nangangalaga ng mga kadete natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas kung saan meron tayong fast cut vessels. Nandun din po ang ating cadetship program. Ang mga STOs ko po ay sina Verhil Boque, si Romnick Mier, at saka si Archie Maragrag. Sila po ay mga seafarers. Sila po ang nangangalaga ng pagmamonitor ng mga trainings ng mga cadets natin na mag-onboard training ng 1 taon sa mga fast cut vessels. So hinati-hati po natin yan sa iba-ibang corridors. Merong central, eastern at western na corridors ng ating bansa. Kaya meron tayong 3 shipboard training officers. So while we are talking about challenges of a cadet, so it's best that kasama natin yung mga shipboard training officers kasi sila talaga mismo ang nakakapag salamuha ng ating mga kadete na nasa mga vessels ng fast cut. At kami naman dito sa head office sa Alabang, kami po ang nangangalaga ng kanilang mga papeles. Pinapatakbo namin yung buong operations ng onboard trainings dito sa fast cut. So mamaya GM Alex siguro bigyan ng pagkakaalala ng ating mga shipboard training officers at kasama sa operations ng Archipelago Philippine Seafarers Training Institute. So simulan siguro natin sa ating operations supervisor, Mika. Yes, Mika, go ahead. Hello po. Good morning po sa lahat ng mga maabot po at mga nanonood po sa ating FB Live at sa RMN Palawan. So yan. Ako po si Micaela Arian Medina, ang Operation Supervisor ni APSTI. And ako po ang in charge sa mga overall operations po. Then, kasama ko po yung ating mga STOs na nagmo-monitor sa mga cadets, sa mga papeles sa mga cadets. Yan po. Thank you po. Thank you, Mika. Si Sir GM Alex Berhel. for your information. Si Micaela ang in charge po sa mga papeles ng ating mga cadets, ensuring that authentic yung kanilang mga documents at compliant sa mga requirements ng CHED at saka Marina, pati na sa mga universities or mga colleges, maritime higher education institutions, kung saan nanggagaling yung mga estudyante natin, yung mga maritime students natin. Thank you, Micaela. Thank you, sir. Next would be STO Boque. Hello po. Good morning po. Hello everyone. Sa lahat po ng mga teleponig po natin. Sir Alex, good morning. Sir Russell. By the way, I am Verhil Boque, training po supervisor and acts also as a training officer, currently based po dito sa Batangas and handling Bulalakaw area and Montalban. Thank you STO Boque. Andito ba sila Archie at saka si Romnick Mier? Siguro hindi, nandito sila kanina, nakita ko sila kanina. Yeah. So ang pag-uusapan natin ngayon GM Alex is yung mga challenges ng ating mga cadets pagdating sa cadetship program. Kasi po after po ng kanilang 3 years na maritime education sa mga maritime schools ay nagkakaroon sila dapat ng pagkakataon na sumampa sa mga barko natin for onboard training.
At kami po ang nangangalaga ng onboard training natin dahil pinapasampa po natin sila sa ating mga moderno at brand new na mga fast cut vessels. Yun po. Okay, let's start our discussion and communication para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ulitin ko po, at sa nakalink up sa atin ngayon sa iba't ibang social media links, sa multimedia setup, sa mga group chats ng Marino, at sa lahat na sumusubaybay sa Anytime Maritime every Tuesday sa paiba-iba nating mga subject matters ng mga topiko natin. Now, let's start discussing kasi ang pinaka-bold attention natin is ano ang mga challenges, ano ang mga difficulties, ano ang medyo pahirapan sa larangan ng pagtitraining to be equipped with all the not only maritime laws but ang basic kung ikaw ay isa ng ganap na marino na maisampa sa mga international vessels, no, sa madaling pag ang biyahe mo ay international na, hindi lang masilan, ngunit kailangan katatagan at kailangan ang katalinuhan on the part of mga marino nating mga Pilipino. Now, you mentioned about 3 years, Sir Russell, na kailangan magkakaroon ng 3 taon na pagsasanay at of course ang biyahe ay hindi pa international. Domestic ang biyahe, ibig sabihin within the bounds of Philippine Archipelago. Yan lang muna ang biyahe. No? Now, ang question, ito ba ang 3 years is the ultimate requirement o hindi naman kailangan umabot ng 3 years ang isang kadete o kailangan bubunuin niya talaga ang 3 years? Halimbawa, for example lang, graduate ang isang marino dito sa Palawan Polytechnic College Incorporated. Kasi I mentioned Palawan Polytechnic College Incorporated because this is the only institution here which offers maritime courses. Actually, meron silang program dito tuwing linggo na libre. Dahil sa request ni Miss Marian Pastrana, nabibigyan sila ng oras. No? Ang title ng program nila, Kabataan sa Ngayon. So, kung nakikinig sila, marami, alam ko na advise sila na makinig ang PCCI sa atin. Ito bang 3 taon ay required talaga? Requirement ba talaga ito o hindi naman kailangan umabot ng 3 taon ang training? Kailangan po nila na magkaroon ng 3 taon na pag-aaral sa kanilang maritime higher education institutions or kanilang mga maritime schools para maging eligible sila for onboard training. Kasama po sa curriculum ng Bachelor of Science in Marine Transportation at saka Bachelor of Science in Marine Engineering ang 1 year na onboard training. So pagkatapos po yun ng kanilang 3 taon na pamamalagi at pag-aaral sa kanilang kanya-kanyang maritime schools ay magiging eligible na po sila para sa onboard training na 1 taon. At doon pa lang po sila magkakaroon ng eligibility for graduation pagkatapos ng kanilang 4 na taon na pag-aaral. Kasama po yun ng 1 taon na mag-onboard sila sa mga barko. Okay, linawin ko lang, no? For the information, Sir Russell, na mga kababayan natin, especially sa mga nanonood at nakikinig sa atin, kasi maraming mga upcoming maritime students who are still in their senior high school, no? So, marami talaga naghahangad niyan dahil sa yung pangakong mas lalong gaganda ang buhay, no? Greener pasture at sa experience na rin na nakararami, marami talaga gustong magiging marino. Okay, iulitin ko lang sinabi ni Sir Russell sa mga nakikinig sa atin sa radyo.
3 taon ang basic academic requirements sa kursong BSMT. Bachelor of Science para sa Maritime. And then, ang kailangan, 1 taon na onboard training. Pag sinabi nating onboard Tama po. training, prelude to completion ng pagiging BSMT, ano ang components ng training? Kasi tama yung sinasabi namin dito last time na hindi lahat ay makukuha sa 4 corners of the room o sa eskwelahan. Kailangan itong onboard training ang mahalaga. Pinag-usapan ng mga City of Life dyan sa karagatan. So, ano ang components ng onboard training sa loob ng 1 taon, Sir Russell? Okay. After po ng kanilang 3 taon sa kanilang respective na mga maritime schools ay magkakaroon sila ng 1 taon na onboard training. At para sagutin po yung mga tanong ninyo, yan po ay lahat po ng aspeto ng pagiging isang marino, pagiging isang seafarer ay kanilang danasin sa loob ng barko. So bawat isang estudyante or bawat isang kadete ay mayroong training record book. Ito po ay kanilang guide upang kanilang maranasan ang lahat ng mga competencies na requirement upang sila ay magiging before sila magiging ganap na isang seafarer. So bawat estudyante, bawat kadete sa engine department kung maritime engineering yung kurso nila at saka sa deck department kung maritime transportation ang kanilang kurso ay may kanya-kanyang training record book. Lahat po doon nakasaad yung mga competencies na kailangan nilang danasin, kailangan nilang matutunan, kailangan nilang patunayan upang sila ay maging qualified na maging maritime professional. So doon po sa kanilang training record book, meron pong mga competencies, okay po, na kailangan mapatunayan nilang natutunan nila at sa pamamagitan ng guidance ng kanilang vessel officers na tumutulong at for APSTI and FASTCAT, meron tayong nakatalagang shipboard training officers na tutulong upang i-monitor at tulungan sila at i-guide sila pagdating doon sa pag-comply ng mga competencies na nakasaad sa kanilang kanya-kanyang training record books. Okay. So, ito ang monitoring, ang pagbigay sa kanila ng day-to-day instructions para makuha nila hindi lamang ang mga oras na kinakailangan as a matter of record, ang technical expertise, ang kortesiya sa barko, ang protocol, among others, I would like to assume na itong lahat ng ito ay tinuturo sa mga kadete natin. Ito ba ang onboard training ay kailangan talaga para ang isang graduate ng maritime school ay makakuha ng itong tinatawag nating quote-unquote seaman's book. So without this, hindi siya magkakaroon ng seaman's book, Sir Russell. Lilinawin lang po natin GM Alex, no? Bago po sila mag-onboard for their onboard training, ay kailangan na po nilang kumuha ng seaman's book. So pinaprocess po nila yan sa kanilang mga schools sa tulong ng kanilang maritime instructors. Sila po ay kukuha na dapat ng seaman's book. Isa po yan sa mga requirement na bago sumampa for onboard training ay dapat silang magkaroon na ng tinatawag na SIRB or yung commonly known as seaman's book. So on their 3rd year of
academic requirements of maritime education, pinaprocess na po yan dahil they are preparing themselves for onboard training. At dapat, bago sila makasampa, meron na silang seaman's book. At bago po nila makuha yung seaman's book ay may mga requirements po na kailangan para ma-issuehan sila ng ating Maritime Industry Authority ng seaman's book. Okay? So, para tulungan tayo dun sa mga requirements, bago ma-comply or bago magkaroon ng seaman's book, sasagutin po yan ng ating operations supervisor na si Micaela. Okay. So Micaela, ano ang mga requirements bago ng seaman's book? Yeah, lipat tayo kay Miss Micaela. What are the requirements in order to secure a seaman's book? So again, i-reiterate ko lang sinabi ni Sir Russell, seaman's book muna bago on-board training. Hindi mag-on-board training para magkaroon ng seaman's book. Ulitin ko sa mga nakikinig sa atin, sa mga kabaranggayan, especially sa mga nagnanais na magiging seafarer balang araw, mga estudyante sa senior high, ang on-board training ay kailangan bit-bit mo na ang seaman's book. At dito sa pagkuha ng seaman's book, ano ang mga kinakailangang requirements maliban sa academic requirements sa Maritime School? Sasagutin niya ni Miss Micaela. So, ang una pong requirements para makakuha ng seaman's book is dapat po meron tayong basic training certificate. So, for the basic training po is magte-training pa po si student or cadet ng 7 days. So, yan, 6 days po ang classroom instruction po noon, then meron pong 1 day na practical. So, next po is dapat po meron siyang birth certificate, then NBI clearance, tapos yun po, yun lang. Age limit? Wala naman pong age limit if kukuha po ng seaman's book. So, lahat naman po is pwede pong mag-avail ng seaman's book. Okay. Miss Mika, applicable na ba dito ang tinatawag nilang mga health certification, medical certification, while ang isang kadete o ang isang maritime student ay applying for the seaman's book? Hindi pa po siya nire-require yung medical certificate, sir, if kukuha siya ng seaman's book. Pero kung sasakay na siya ng barko or on-board training, kailangan na ba? Yes po. Yes po, sir. Nire-require po namin yung mag-apply po sa amin, nire-require namin sila ng medical certificate for basic 8, tapos PEME format po. Okay. So, who can qualify the on-board training? For example, nandun na tayo, meron akong, halimbawa, 3rd year ako sa BSMT. Pagkatapos, upon complying, may seaman's book na ako. Okay. Ano naman ang qualification o requirements ng may hawak na seaman's book in order for him or her to go on board for a training? Sa amin po sa APSTI, ang requirements namin po para makapag-onboard si cadet is dapat po makakuha siya ng endorsement letter from their school po. Po si school na mag-undergo ng cadetship program sa amin si cadet. So, yun po ang una. Pangalawa po is dapat po meron silang transcript of records na manggagaling din po sa school. Then, yung medical nga po na basic 8, PEME format. Yung seaman's book po. Tapos, yung first page ng TRB nila para alam namin na may copy na sila ng TRB bago sila sumampa sa vessel. Then, meron po kaming 4 na trainings na nire-require.
Yung una po, yung basic training, then yung SDSD training, yung CCM training or Crowd and Crisis Management training. Then yung last po is yung batting training. So, yun po yung mga trainings. Then, ang last po namin is kailangan po nilang mag-secure ng 2 pieces na 2x2 picture na naka-Black Liberty po sila. Okay. Itong mga requirements na ito, bago ang isang kadete may go on board, na may hawak siya na mga dokumento, isa na dyan ang Seaman's Book. Ang APSTI ba? Kasi depende siguro bawat isa. Hindi ko alam kung ito ay standard as required by Marina o anong institusyon at ahensya ng ating pamahalaan. In the case of APSTI, kayo ba ay particular also sa academic status ng isang kadete? For example, kailangan talaga matataas ang grado. Kasi hindi naman lahat ng nag-aaral sa maritime school ay matataas ang grado, di ba? Yung iba, pasado lang. Yung iba, average lang. So in the case of APSTI, are we so particular with the higher grades ng isang kadete or academic status ng isang kadete? Kasama pa ba ito sa mga requirements in the case of APSTI, Ms. Mika? GM Alex, Yes. ako po ang sasagot. Dito po sa APSTI ay hindi po namin pinipili kung ano po yung academic standing ng ating mga kadete. As long as they are eligible for cadetship training or onboard training based on the recommendation of their maritime school po. Kaya po isa po sa mga requirements na sinabi po ni Micaela kanina ay endorsement letter ng dean or ng shipboard onboard training officer ng kanilang school para maging eligible sila for onboard training. Hiningi din po namin yung transcript of records, kasama po dyan yung endorsement letter para po masigurado po namin na nire-recognize po ng kanilang maritime school ang onboard training. Kasi po meron pong karampatang units na ma-earn po si kadete pagdating po sa kanilang onboard training dahil kasama po ito sa curriculum ng kanilang kurso. So, ulitin ko po, wala po kaming pinipili ng mga kadete regardless of academic standing as long as merong endorsement ang kanilang maritime schools. Ang sa amin po dito sa APSTI at sa FASCAT ay mabigyan ang lahat ng opportunity at matulungan yung mga kadete mapagtapos at matupad yung kanilang mga pangarap na magiging seafarer in the future. Kasi po hindi po lingid sa ating mga kaalaman na minsan po hindi po lahat talaga binibiyayaan ng matataas na grades. Pero yung karamihan ng ating mga kadete at mga Filipino seafarer ay masisipag at kanila skills nagpaho. Yun po ang karamihan ng naging susi upang po lang isang seafarer. So karamihan po talaga sa ating mga seafarer at mga masisipag at gustong matuto po sila naging seafarer at na-hire sa mga international at domestic shipping industry. Okay. Marami pa tayo mga kababayan ang itatanong sa taga-APSTI, may kinalaman sa basic training, quality trainings. Bago ang mga kadete natin ay pwede nating ipagmamalaki na kapag sumakay sila ng barko international, dala-dala nila ang kakayahan, dala-dala nila ang kaalaman at higit sa lahat, dala-dala nila ang quality ng isang sought after na Filipino seafarer, no? Ang demand sa mundo. So, marami tayong pag-usapan. Pag-usapan pa natin ang safety of life sa karagatan. Pag-usapan natin ang tanong, siguro maraming nakikinig ngayon, nanonood, nagtatanong, baka masyado magastos ang mag-on board. Ano bang gagastusin?
Ang mga companies ba like APSI ay nagbibigay din ng counterpart support, lalong-lalo na sa mga upcoming seafarers natin na dumaranas ng medyo kahirapan sa buhay. Hindi ganun karami ang pera ng pamilya at ang requirements pa lang ang pagkuha pa lang ng mga papeles hanggang sa hindi ko may seaman's book ka, hindi ka makakay ng barko without passport. Kailangan may pasaporte ka rin. Nung panahon nga ng COVID, tatlo ka booklet ang hawak-hawak ng seaman. May passport, seaman's book, at ang COVID-free book. Tatlo ka booklet ang kanilang bitbit. Now, let's discuss more with APSTI people, mga executives ng onboard training, at pagbibigay ng lahat ng kaalaman at pagsasanay sa mga kadete natin. As advice, ang oras natin ngayon is in punto alas 9 ng umaga, may isang oras pa tayo. But bago tayo magpatuloy, Sir Russell, Ms. Maiga, at Sir Boki, and the rest of our co-communicators today, let's pause for a commercial break and then we will be right back after this. Commercial natin. laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Madadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian. World. Ships are the backbone of international trade and commerce, facilitating the movement of goods and products across the world's oceans. In this video, we will explore the importance of ships in global trade and how they have transformed the world economy. Did you know that over 90% of the world's goods are transported by ships? That's right. Without ships, the global economy would come to a grinding halt.
So buckle up and get ready for an exciting journey as we dive deep into the realm of maritime commerce. The history of shipping dates back thousands of years, with the ancient Egyptians, Greeks, and Romans all using ships to transport goods across the Mediterranean Sea. Fast forward to the age of exploration, when European powers like Spain, Portugal, and England began to establish trade routes across the Atlantic Ocean, connecting the Old World with the New World. The invention of the steam engine in the 18th century revolutionized shipping, making it faster and more efficient. This in turn fueled the growth of global trade, as goods could now be transported across vast distances in a fraction of the time. Today, the shipping industry is a massive global enterprise, with over 50,000 merchant ships traversing the world's oceans, carrying everything from food and clothing to cars and electronics. Ships are the most cost-effective and efficient means of transporting goods across the world's oceans. Unlike other forms of transportation, such as planes or trains, ships can carry large quantities of cargo at once. This makes them ideal for transporting bulk commodities such as oil, gas, and coal, as well as manufactured goods such as cars, electronics, and clothing. But it's not just about the quantity of goods that ships can carry. It's also about the cost. Compared to other modes of transportation, shipping is incredibly cheap. It's estimated that transporting goods by ship is up to 90% cheaper than transporting them by air. This is because ships can carry a larger volume of goods per container, which reduces the cost per unit. Moreover, ships are more fuel efficient than other modes of transportation. According to the International Maritime Organization, a typical cargo ship can carry 1 ton of cargo for around 150 miles in just 1 gallon of fuel. This makes shipping not only cost-effective, but also environmentally friendly. One of the most significant innovations in modern shipping is the invention of the shipping container in the 1950s. In the 1950s, a trucking entrepreneur named Malcolm McLean had the idea to transport goods in standardized containers that could be easily loaded and unloaded from ships and trucks. This revolutionized the shipping industry and made it possible to transport goods faster, cheaper, and more efficiently. Today, container ships are the most common type of cargo ship in the world and have transformed the way goods are transported across the globe. Let's take a look at some real-life examples of how ships have transformed the world economy. One of the most famous examples is the Suez Canal. The canal, which opened in 1869, connects the Mediterranean Sea to the Red Sea and allows ships to travel between Asia and Europe without having to navigate around the southern tip of Africa. Before the canal was built, shipping between Asia and Europe could take up to 6 months. Today, it takes just 2 weeks, thanks to the Suez Canal. Let's take a look at a real-life example to illustrate the impact of shipping on global trade. Did you know that the iPhone you're probably watching this video on was made possible by ships? Components from various countries are brought together in China for assembly, and then the finished product is shipped to consumers all around the world. But it's not just about speed and efficiency. Ships also play a vital role in connecting people and cultures. The movement of goods across the globe has led to the exchange of ideas, technology, and culture. It's no wonder that ports and harbors have often been centers of economic and cultural exchange throughout history. The maritime industry supports millions of jobs worldwide, from sailors and dock workers to engineers and logistics specialists. According to the International Chamber of Shipping, the industry employs over 1.6 million seafarers and provides indirect employment for millions more. Moreover, shipping enables countries to access new markets, improve essential goods, and export their products, fostering economic development and improving the standard of living for millions of people. Despite its many benefits, the shipping industry also faces significant environmental and social challenges. For instance, ships are responsible for a considerable amount of greenhouse gas emissions, contributing to climate change. Additionally, the industry has been criticized for labor practices, with some seafarers facing harsh working conditions and exploitation. However, there are ongoing efforts to address these issues, such as the adoption of cleaner fuels, the development of more energy-efficient ships,
and the implementation of stricter labor regulations. Moreover, ships have played a critical role in responding to global crises. During the COVID-19 pandemic, ships played a vital role in transporting medical equipment, supplies, and vaccines across the world. They also helped to ensure that essential goods such as food and fuel continued to flow, despite the disruption caused by the pandemic. While the maritime industry plays a crucial role in global trade, it also faces several challenges. Some of the major challenges faced by the maritime industry include environmental regulations. The shipping industry is one of the largest contributors to global greenhouse gas emissions. As a result, there are increasing regulations aimed at reducing emissions from ships. These regulations can be costly and require significant investment in new technologies, which can be a challenge for some shipping companies. Piracy and security issues are a major concern for the maritime industry. Piracy can result in the loss of cargo and even lives, and it can also lead to higher insurance premiums for shipping companies. Security measures, such as armed guards and increased surveillance, can be costly and can add to the overall cost of shipping. Cybersecurity. As ships become more connected and reliant on technology, they are also more vulnerable to cyber attacks. A cyber attack on a ship's navigation or communication system can lead to significant safety and security risks, as well as financial losses. Overcapacity. The shipping industry has faced periods of overcapacity, where there are more ships than there is demand for shipping services. This can lead to lower prices for shipping services and reduced profitability for shipping companies. Infrastructure. The infrastructure supporting the maritime industry, such as ports and harbors, can also be a challenge. Aging infrastructure and inadequate facilities can lead to delays and inefficiencies in the shipping process. Overall, the maritime industry faces a number of challenges, many of which are interconnected. However, the industry continues to adapt and innovate in response to these challenges, and it remains a critical component of the global economy. One of the most groundbreaking developments in the shipping industry is the rise of autonomous vessels. These self-navigating ships use advanced sensors, AI, and machine learning to operate without human intervention, promising to make shipping safer, more efficient, and cost-effective. For example, Rolls-Royce and Svitzer have successfully demonstrated the world's first remotely operated commercial vessel, paving the way for a new era of autonomous shipping. In conclusion, ships are the lifeblood of global trade, connecting people, cultures, and economies across the world. They are the most cost-effective and efficient means of transporting goods across the world's oceans and have transformed the way we live and work. From the Suez Canal to containerization, ships have played a pivotal role in shaping the global economy as we know it today. So the next time you see a ship in a harbor or passing by on the ocean, remember the vital role it plays in keeping the world moving. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button and subscribe to our channel for more fascinating content. Okay, we are back sa ating Anytime Maritime. And atong oras natin ngayon, mga kababayan, ay 12 minutes past the hour of 9 in the morning. You are still watching and listening to the Anytime Maritime Show, courtesy of our co-partners. No? Hatid sa atin ito ng Palawan Vanguard Online News Agency, RMN Palawan. Kami po may mga tatak RMN dito, Radyo Mo Nationwide, na nakabase sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasama natin ang mga major players ng social media, ang mga co-communicators natin at advocators for the preservation, protection, and mas lalong pinagpatibay na industriya maritima, hindi lamang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo, kung saan
the Philippines being an archipelagic country, nabubuhay at hindi lamang nabubuhay, ngunit napakalaki po ng sektor sa populasyon ng Pilipinas ang umaasa, dumidepende at dito nabubuhay sa industriya maritima, no? So may mga messages na tayo, kagaya nitong si Argami Imi. Sabi niya, JM Russell, good morning. Based on your data, do you have former cadets that are now holding master position? Can you share what are the advantages of being trained in modern ships? No, I think ibalik natin ang communication line kay Sir Russell to answer the inquiry of one of our social media communicators. Sir Russell? Thank you for the question, Miss Emmy. Okay, marami na po tayong mga cadets dito sa FASCAT vessels na naging kapitan na po ngayon. They're holding master position, vessel master position. Hindi lang po sa international, kundi dito rin po sa domestic. And in fact, yung ating DPA ay or designated person assured dito sa FASCAT vessels ay dati nating kadete. Okay? He started from being a cadet, goes through the ranks, and now becoming a captain of our FASCAT vessels, and now he's the designated person ashore. Isa pong halimbawa pa po ay yung ating crewing manager na si Captain Prince Barida Mendoza ay galing PPCI at siya na po ang ating crewing manager ngayon. So at marami pa pong mga kadete na nakakapag-international na at meron ng mga posisyon sa kanilang mga barko at tumaas na po ang kanilang rango at bumabalik po sila dito sa amin para i-inform kami, kumustahin kami dahil hindi po nila makakalimutan yung kanilang karanasan ng pagkakadete dito sa FASCAT vessels, dito sa APSTI. Dahil binabalik nila sa amin yung kanilang karanasan, yung mga natutunan nila at masaya nilang alaala ng kanilang cadetship kasama yung kanilang mga officers sa barko. Ang importante lang po, if we talk about challenges of being a cadet, kailangan i-check po natin, isang buni po natin sa ating mga schools na yung mga sasampahan po nating barko ay pasok sa STCW requirements na 500 gross tonnage at yung 750 kilowatt na propulsion power ng ating mga barko. Lahat po ng ating FASCAT vessels, hindi lang po yan equipped with modern navigational equipment, but ito po ay compliant with STCW requirement na qualified vessels for onboard training. So pag lahat po ng ating mga estudyante, maritime cadets na gustong sumampa dito sa FASCAT ay panatag po kayo na ang Sea Service Certificate na maibibigay po sa inyo ay tatanggapin po ng ating Marina at ng CHED at ng mga schools ninyo as compliance and requirements for your graduation. So importante po na sumangguni tayo sa school, itanong po natin sa school kasi we have about 15 to 20 maritime schools, partner schools na nakipag-collaborate po sa atin para maisampa kasi challenges of being a cadet is yung cadetship birth. So marami pong mga kadete na lumalapit sa atin dahil minsan yung mga schools nila walang mga partner shipping industries. So lumalapit po sila sa atin upang mag-inquire about cadetship program at tinatanggap po natin sila. Yun pong ibang mga cadet, yung mga problema po nila is yung nakapagsampa na po sila sa mga barko, bagamat hindi po ito pasado sa STCW requirement na 500 gross tonnage at 750 kilowatt na propulsion power. So after some time ng kanilang cadetship program, nakapag 3 months, nakapag 4 months, 5 months na sa onboard training nila, pero na-realize nila na yung barko na sinasampahan nila ay hindi pasok sa requirement. Kaya po maraming lumalapit sa ating mga kadeteng ganon. So importante na itanong nyo sa school kung
meron ba silang partner industry katulad ng FASTCAT or ng APSTI? At kung gusto nyong sumampa sa mga barko, kailangan i-check nyo po yon. Dito sa FASTCAT, lahat po ng ating barko ay pasado po. Binibigyan po namin ng kopya ng mga partner schools namin all over the Philippines. Lahat po yan. Isa na po si Palawan Polytechnic. Meron tayong mga estudyanteng nandito ngayon from Palawan Polytechnic having their onboard training. So, yun po. One of the challenges is yung cadetship berth. So, kailangan i-check natin. Kasi po, GM Alex, hindi po lahat na-accommodate sa international vessels. Iilan lang po ang mga kadete sa schools na na-accommodate sa international vessels probably because of their requirements. Mas mahigpit po yon. At nang sa ganon, hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon. So dito po sa domestic, marami pong cadetship berths na available. At yung FASTCAT vessels, isa po sa tumutugon sa mga pangangailangan ng mga maritime higher education institutions na tugunan ang kanilang pangangailangan ng cadetship berths. So lahat po ng mga barko natin commercially running at they are made available. At hindi lang po yan, meron po tayong mga programa na pinatutupad sa ating cadetship program na sabihin nating nauuna si FASTCAT. Kasi po si FASTCAT pioneer, trailblazer in terms of putting up modern vessels dito sa archipelago natin. The same way APSTI is also modernizing, trailblazing in terms of innovative training. Kami po ay meron po kaming iLearn FASTCAT na online learning platform na kung saan ang aming mga vessel crew at aming mga empleyado ay makakapag-access ng training online. Okay po, ito po ay ginagawa po naming available sa ating mga kadete. Mga institutional courses, occupational safety and health courses, STCW courses, we also made them available para may redundancy po yung mga pag-aaral, pag-review ng mga ating mga kadete on board. We have about 1,100 to 1,300 cadets as of the moment. And mahirap po i-access, kasama po yung mga crew namin, kaya we have iLearn FASTCAT para we make training available kahit saan mang sulok sila dito sa ating bansa. Basta nagkaroon lang po sila ng internet connection, na download nila yung iLearn FASTCAT, anytime po may access po sila at nakakapag-aral po sila bukod po sa training, sa onboard training na meron kaming ino-offer doon sa FASTCAT vessels. So na-access po nila ito, training ng mga vessel crew, training ng mga empleyado, pero we made available to cadets para at least pagka gusto nilang mag-exam in the future para magka-lisensya sila for their OIC license, siguro konting review na lang ang kailangan nila or hindi na nila kailangan mag-review dahil dito pa lang sa cadetship program ng APSTI meron na kaming mga supplement sa kanilang training. So yun po ang aming programa. Si STO Boki po ang isa sa namin sa training officer namin na nag-design ng engine competencies na available sa FASTCAT vessels. So, yung FASTCAT vessels po namin, yung competencies po nila sa training record book na pang 12 months, naka-schedule na po yun ng 12 months dito sa FASTCAT vessels kung anong competencies ang kailangan nilang matutunan. So, siguro sa pagkakataong ito, bigyan natin ng konting pagkakataon si STO Boke ipaliwanag kung ano yung mga yung napapaloob sa 12 months program ng training ni APSTI. Okay? So, simula doon sa mga requirements ni CHED, requirements ni schools, requirement ni Marina, iplinat na po natin yan para lahat sila ay pagdating ng 12 months, talagang ready na sila at papasa na sila sa kanilang oral and written assessment pagbalik nila sa kanilang respective maritime higher education institution. Okay, STO Boke, yes, paki-elaborate ng konti yung mga programa natin para dito sa ating cadetship program para yung mga estudyante o yung mga existing natin mga cadeting ay maliwanagan pa. Okay, so STO Boke.
Thank you po, sir. First thing po na ginagawa po natin, just to for the information of everyone din po, bago po makasampa ang atin pong mga kadete, is nagkakandak po tayo ng orientation or the PDOS program to ensure na ready po sila na sumampa on board. Then, after po nun is the conduct of the shipboard familiarization and the formal duties po ng atin pong mga kadete. Mostly nagro-rotate po sila sa iba't ibang area po ng atin pong vessel. As a deck cadet, pwede po sila ma-designate during loading and unloading operation wherein sila po yung nag-a-assist kila officers and ratings sa mga rolling cargoes and passengers na pumapasok at lumalabas po ng ating pong vessel. Second thing is the maintenance operation. Under the job order of shipmate, andyan po yung naglilinis po sila, nagpipintura, and nag-check and nagre-replace ng mga firefighting and life-saving appliances po na meron po sa barko po natin. Third is the mooring operation, wherein nakadesignate po sila sa iba't ibang mooring lines during mooring operation, assisting our ratings and officers. And of course, yung watchkeeping duties. Sila naman po yung naka-assign sa bridge duties, lookout duties, helmsman, and yung mga paperworks and navigational works naman po on board. Na of course, kailangan naman po as compliant with our training record book yun po, competencies. Then sa engine department, meron naman po tayo during watchkeeping duties. Ang mga kadete po natin is nag-check ng mga parameter readings, making sure all are in normal operating conditions. Then second is yung maintenance operation under the job order of a chief engineer with respect to the planned maintenance schedule of our engines. Then third is yung during bunkering operation, assisting our ratings also and officers during bunkering operation. Ito po yung pagkakarga po ng fuel sa atin pong vessel. And what's the advantage thing nga po sa atin pong company? Because as a training officer, we are focusing on the welfare and competencies of our fellow cadets. We are utilizing our modern technology for we have this online learning platform, sabi nga po ni Sir Russell, that we added up on our cadets' knowledge and understanding. And I am referring po the e-learning and the ETRB. I-learn po natin, meron po tayong iba't ibang category courses, kagaya po ng PASCAT courses, the institutional and STCW, health and safety courses, and etc. po. Andyan po yung mga manunood po sila ng mga presentations, videos, and after po nun is meron pong mga sasagutang assessment. While sa atin pong electronic training record book, this is also a complementary requirements of our company in support to the hard copies of the training record book. Ano po? This ETRB is a compilations of objective evidence na nagagawa po ng mga kadete po natin yung mga tasks na nasa TRB po nila. Especially sa bagong labas po na CHED Marina Memorandum with respect to the onboard training guidance na kailangan na po yung mga proof as para ma-comply po talaga ng mga kadete po natin yung mga tasks na kailangan po nilang tapusin as a cadet. Also, yun nga pong tinutukoy ni Sir Russell, we have this standardized process of monitoring monthly where cadets will mainly focus on the specific competencies monthly para hindi po sila natatambakan ng trabaho with regards to the competencies. Ano po? Providing necessary evidences that they really accomplish the different tasks included in the training record book. Aside from the signatories, they have to comply. Ano po? Aware naman din po kasi tayo as a training institution managing and catering cadetship program, we always have to abide with the updated policies and regulations of our authorities that includes the CHED Marina Memorandum. Yan. As example po with our monthly monitoring progress, sa atin pong mga deck cadets, first month kailangan po nila ma-accomplish is yung competence 1 po nila. Bukod po doon sa mga competencies po na yun, kailangan may ma-share o maibigay po silang proof of process, which includes is either a picture o video or even narrative report na nakandak po nila o nagawa po nila yung mga specific task doon po sa atin pong training record book. Same with ETRB, iLearn, and of course the daily journal na required po for at least 180 days or 6 months of their cadetship program. Then every 3 months din po, nagkakandak po kami ng evaluation and examination to ensure kung gaano na po kalawak yung mga natututunan po ng atin pong mga kadete. Because as they ended up their cadetship program, we are ensuring na lahat ng necessary documents na kailangan ni school, ni Coast Guard, ni CHED, and Marina requirements ay nako-comply po ng atin pong mga kadete.
Yun po, sir. Thank you, STO Boke. Mahalaga po yung mga sinabi ni STO Boke, GM Alex, kasi po kami po dito sa FASCAT at sa APSTI ay sumusunod sa regulasyon ng CHED, ng Commission Higher Education, na kung saan yung mga schools na partner po namin ay napapabilang. At ganun din po yung barko namin under Maritime Industry Authority. So lahat po ng regulations, lahat po ng updates ng policies sinusunod po namin. Kaya po ginagawa po namin lahat ng aming makakaya upang sundin yung mga regulasyon at hindi po sumasabit yung mga kadete natin pag nag-submit po sila ng kanilang mga requirements. Which leads us to the second question of Miss Emmy Chedreco. How can APSI help our less fortunate students who want to pursue their studies and dreams? Ganito po, dito sa APSTI at sa FASCAT, meron pong cost ang ating training. Pero po, sinasabi po namin sa inyo, we have the most flexible mode of payment dito sa APSTI. Dahil meron po tayong mga overhead expenses, kagaya po ng Island FASCAT, meron po tayong electronic training record book, meron po tayong mga shipboard training officers na tayo lang po ang meron for the purpose of monitoring the progress of training of our cadets. So we can help our less fortunate students by offering them very flexible mode of payment. Study now, pay later program, kung saan pwede silang mag-avail ng kanilang cadetship program ngayon, and then probably at the end of their cadetship or at the end of their cadetship, at the end of their processing of OIC, gusto nila ng employment opportunity dito sa FASCAT, i-offer din namin yan, and then they will be having a chance to be able to pay back yung cost ng cadetship nila. So we also hire them here in FASCAT. In fact, priority namin sila dahil unang-una nagkaroon na sila ng 1-year experience sa cadetship, at pag nag-apply na sila dito sa FASCAT vessels ay binibigyan namin sila ng priority dahil una, produkto namin sila, at pangalawa, yung experience nila na 1 taon ay napakalaking bagay na po yun, advantage na po yun para tanggapin namin po sila dito sa FASCAT. So yun pong mga opportunities. And talking about study now, pay later, meron po kaming iilan na mga estudyante na ina-accommodate dito sa FASCAT vessels, kung saan binibigyan namin silang opportunity na makapag-onboard kahit they will be able to pay later. Study now, pay later. So on board now, they will be able to pay later, and we will be able to give them opportunity to pay later. Kasi nga po, papasampahin po namin sila sa FASCAT. Kung gusto po nilang maging OIC license, pwede po yon. Meron din po tayong programa para ganon. So just to answer the question of Ma'am Emmy, so we are doing this to help the less fortunate cadets. Kasi meron po naman talagang maraming deserving na cadets pero wala lang po silang resources. So mangguni lang po sila sa mga schools. Kung nasa Palawan Polytechnic po sila, pumunta po sila kay Dr. Cheng. Constant ang communication po namin with Palawan Polytechnic, and so is applicable with other schools as well. So yun po, dahil si APSTI at si FASCAT ay tumutugon sa mga pangangailangan ng maritime higher education institutions na mga cadetship berths, dahil isa po talaga yan sa mga problema. Isa po yan sa problema ng ating industriya. Paano po tayo makakapag-produce ng napakaraming kadete? Sinasabi po ng ating maritime agencies, sinasabi po ng mga international shipping industries, mga principal po na major player dito sa buong mundo na nag-hire daw ng Filipino seafarers, kailangan po nila ng mga officers at gusto po nila, preferred po nila yung mga Filipino. Paano po tayo makakapag-produce? Paano po tayo makatulong sa global shipping industry kung hindi po tayo magtutulong-tulungan dito at mag-produce ng maraming kadete? So yung mga schools po natin, tinutulungan po yan ni FASCAT at ni APSTI para yung carrying capacity, yung cadetship berths na available dito sa domestic, mabibigyan sila kasi requirement po ng CHED na
meron pong certain percentage na itong mga maritime schools ay makapag-onboard ng kanilang mga cadets. So yun po, isang napakagandang programa at napakaayos na sistema ang cadetship program dito sa APSTI, dito sa FASCAT at yun po. Sana nasagot ko yung question ni Ma'am Emmy. That's a very good news, no? In fact, natutuwa tayo na malaman because I was about to ask that line of question na ang APSTI as known training institute for cadets sa cadetship ng mga future seafarers natin, mga quality, hardworking seafarers para sa buong mundo, na ito ay talagang hinahanap-hanap ng mga malalaking kumpanya, hindi lamang sa Europa, ngunit yung mga major players sa shipping industry. Ang mga Filipino seafarers ay number 1 sa kanilang mga priority list sa pagpapasakay ng barko. So I was about to ask that kind of question na ang APSTI bilang kilala, recognized ng mga ahensya ng ating pamahalaan like the CHED, Marina, nagbibigay ng kaluwagan dito sa sinasabi nating medyo may abilidad, may kakayahan, matalino, pero kapos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Alam naman natin, hindi ganun kadali ang magtapos sa isang kurso at itong mga kinakailangan trainings, pagsasanay, para sila ay magiging ganap na quality overseas worker. Question daw, we know that our graduates every year cannot be accommodated dahil sa kulang ng berth natin sa mga barko. We know FASCAT tries to accommodate all, pero kulang pa rin yan. And for other schools na wala mai-provide, ano ang nakikita nating solusyon po para dito? Kasi di naman lahat ma-accommodate ng FASCAT, no? Siyempre, ang katanungan, ang karagdagang tanong ko rin dyan, ano karami in terms of volume of trainees ang kaya nating gampanan, ang kaya natin i-train, ang kaya natin i-hone technically, academically, and professionally para magiging ganap na quality seafarers. Kasi sabi nga ni Ma'am Connie na hindi naman lahat ay kaya nating i-accommodate. So, as to how far ang kaya natin in one particular setup bilang isang training institute na kilala, ito si Sir Russell. Thank you for the question, Miss Carmi Cuellar. Ganito. Tama po yun. Hindi po lahat na-accommodate ni FASCAT. Prior pandemic, we have about 16,000 to 20,000 candidates for cadetship. At kukunti lang po ang napupunta sa international na mga cadets dahil pinipili po nila yon out of probably 100 graduates, siguro 10 or 10% lang po ang nakukuha ng mga international vessels. So what happens to the 90%? 90% stays in the domestic shipping at si FASCAT po ay isa sa major role player pagdating po sa onboard training ng dito sa domestic. So ang nakikita ko po diyan is for this our regulating bodies, siguro si CHED at saka si Marina to parang systematize onboard training in the domestic fleet, in our domestic vessels. Ano pong ibig kong sabihin yan? Unang-una, dapat i-maximize po natin yung carrying capacity ng ating mga domestic vessels. Kasi po, bagamat may kalimitan po ang ating mga domestic vessels, pero meron pong mga strength ang ating mga domestic vessels na pwedeng i-capitalize para i-provide ng opportunity ng training or onboard training ang ating mga kadete. So my point is, instead na dapat i-restrict, dapat ma-maximize natin yung
cadetship berths sa lahat ng domestic vessels. Kasi isa sa napakagandang opportunity is for us to be able to produce graduates of international caliber na po ng mga maritime professionals. Kasi po, ideally dapat pag natapos po sila dito ng 4 na taon, 3 taon sa academic, 1 taon sa onboard training, ready na po sila for international or ready na po sila for domestic employment sa domestic shipping industry or sa international shipping industry. So, una, i-maximize natin yung cadetship berths ng bawat domestic vessels. Kung sino po ang magre-regulate niyan, it's either CHED or Marina, kailangan tingnan po natin, inspect po natin yung mga vessels. Siguro i-require natin kung ano po kaya nila bilang domestic vessel. Ano po kaya, ilan po ang kaya nila, anong programa ang kaya nilang ipatupad. Kasi po, I can only speak for FastCat, but because we see the need na kailangan nating maging competent yung mga seafarers natin dahil kami po din po ang beneficiary pagka nakapag-produce tayo ng excellent maritime professionals, competent maritime professionals. Okay? Yun po yung una. Kailangan i-maximize natin yung cadetship berths ng bawat domestic vessels. Pangalawa, i-improve natin yung onboard training dito sa domestic. Okay? Kasi alam talaga natin lahat na hindi nabibigyan ng opportunity sa international. And siguro, at my estimate, 90% ang magstay dito sa domestic. At paano po yan sila kung wala silang pagkakataon? Paano po sila kung sasampa lang sila sa mga barko na pinagsasampa lang sila for the sake na makasampa, makakumpleto ng requirements. Pero the quality of training, the kind of training that is being provided, hindi nalulok after ng ating CHED, hindi nalulok after ng ating regulating bodies. So, kaya nga po dito sa FastCat, kami po ay nakikipagtulungan talaga sa mga schools. Nakikipagsangguni kami sa Marina, sa Commission on Higher Education, para makipagtulungan, makapagbigay ng solusyon dito sa ating problema ng cadetship. Kasi nga, hindi lang kulang pati yung quality. Hindi rin natin masyadong natututukan ang cadetship training. Ideally, dapat lahat tayo nakakapag-produce na ng kadete dito and then bago natin sila ilabas for international employment. So, dapat dito pa lang sa atin maayos na yung training. So, yun yung dalawang punto na gusto kong isagot dun sa tanong ni Ms. Carmi. Una, i-summarize ko lang saglit. Una, maximize natin yung carrying capacity ng cadets ng bawat domestic vessels. Pangalawa, ay yung quality na dapat i-upgrade natin or papalawakin natin yung quality ng training. Kasi pagka na-regulate natin yung training dito sa domestic, for sure, makakapag-produce tayo ng magagaling na seafarers. I know Marina and CHED are also doing their part in terms of monitoring, in terms of improving onboard training dito sa domestic. Pero nandun pa rin yung mga problema. Kaya nga, joint effort. Ito, Anytime Maritime, talagang napakagaling na programa, napakagaling na platform na kung saan we discuss these things. Dati wala namang ganito We never had the opportunity to express our concerns. We never have the opportunity to tell our piece na meron palang ganitong klaseng cadetship program sa domestic. Meron pala tayong pinatutupad. Hindi perpekto, pero we are progressing towards what is in demand of the international market, of the domestic market pagdating sa employment ng ating mga seafarers. So, I hope na sagot ko yung tanong ni Ms. Carmi. Yun po yung dalawang punto na nakikita ko na dapat talagang mag-improve tayo para at least matugunan natin yung problema natin sa cadetship. Hindi lang sa cadetship berth, pati sa quality ng training. Okay, Ms. bago Sally ang po, question may ni Sinaida Ma'am Magnial, Sinaida, question niya is, since kinukuha niyo yung cadets sa 50 maritime schools, may additional ba sa ngayon na school kayo na ina-accommodate? That is the question, Sir Russell. That's too many, 50 maritime schools. Siguro na lang ako, 15 to 20 maritime schools. 15, not 50. Meron kaming active na memorandum of agreement or partnership, linkage ng schools to ship owners.
nag-accommodate kami ng maritime schools. We just have to be very careful in terms of selection, in terms of partnership, but we have a strong partnership with top maritime schools dito sa bansa natin. Okay, so May follow-up kami question, po, Sir Russell. personally, si Mrs. Pastrana po, isa po yan sa mga pumupunta sa mga schools upang ipalaganap yung awareness dito pagdating sa cadetship program or maritime industry in general, at pumupunta sa mga schools para magbigay kaalaman for speaking engagement, for presentation purposes. Pumupunta po kami at hindi po namin sinasara po yung pinto namin pagdating sa mga schools na gustong mag-avail ng partnership din para makatulong po tayo, makapag-produce po tayo ng maraming quality maritime professionals. Sir Alex, may sasabihin ka po. Yeah, that answers the question of Ms. Zenaida sa matter of follow-up. Sabi niya ay kailangan kung pwede pa ba at nag-accommodate pa. I think Sir Russell already mentioned na kung sino ang gusto ma-accommodate, makikipagtulungan sa pamamagitan ng formal na kasunduan ay welcome, and APSTI is very much willing to do so para sa pakinabang. Ika nga, ang ginagawa ng APSTI as a training institute na kilala, hindi lang naman ito para kay APSTI, ngunit para ito sa future undertakings ng sinasabi natin palagi, quality seafarers, mga responsable, matibay, matatag, matalino, at higit sa lahat may kakayahan na mga seafarers natin. Now, Sir Russell, at sa mga co-advocates natin ngayong umaga, sa ating batting average, sa international manning, I mean, in a scale of 1 to 10, ano ang average ng APSTI sa pagpapasampa ng international shipping o mga barko? Pag sinabi natin international shipping, kasama rito ang cruise ship na uso ngayon. Marami rin ang naghahangad na makapasok sa cruise ship kasi mas lalong maganda daw ang benepisyo at medyo malaki-laki raw ang kain, no? Lalong-lalo na kung ito mga cruise ship na bumabiyahe papuntang Bahamas, mga cruise ship na hindi lang siya basta cruise ship, ngunit serving as a global tourism shipping mga kababayan. So, in a scale of 1 to 10, gaano katatag ang APSTI? Gaano ka-qualified ang training ng APSTI para makuha ng international contract itong mga tinitrained at qualified na nakakatapos ng training nila. Maliban na, of course, accommodated by FASCAT, pero hanggang dito sa domestic sa iyan natin. Pero in an international map of shipping industry, ang batting average ng APSTI, paano? Ano karami na ang naipadala natin sa iba't ibang bahagi ng buong mundo? Okay, thank you sa tanong, GM Alex, no? Pero pagpaumanhin niyo po kasi hindi po namin kayo mabigyan ng exact number or hindi po natin maka-quantify yung 1 out of 10 na nakapag-international vessel na sila, dahil ang aming sinisigurado po dito sa APSTI unang-una ay pagka pumasok po dito sila, yung mga kadete natin dito sa ating programa, siguraduhin po nating mapapagtapos natin silang lahat. Okay? Isa po yan sa ang aming KPI na dapat meron kaming 100% na napatapos namin yung mga kadeteng pumapasok sa amin. Pangalawa, ang masisigurado lang po namin sa inyo, after po kasi ng kanilang cadetship training or your onboard training, babalik po sila sa mga school for their oral and written assessment. Yun po ang isa po naming masisigurado po sa inyo na at least 100% po after ng cadetship training po ninyo, pag bumalik kayo sa school ninyo for oral and written assessment, ay maipapasa po ninyo yan. Dahil ang mga feedback po namin sa mga schools na natatanggap namin,
mas preferred nila yung mga estudyante na galing sa FASTCAT kasi mas naintindihan nila, mas nakakasagot sila pagdating doon sa oral assessment. Ang dahilan po niya, yung mga programa na sinabi po namin kanina, at yung hindi po kami nagsushortcut ng aming programa dito. Pag sinabi po namin 12 months C-service, 12 months po talaga silang nakasampa sa FASTCAT. Yung training po ay hindi po namin sinushortcut yan. Pag sinabi pong 365 days o 1 year, 1 year din po talaga ang binibigay naming C-service. Hindi 2 months, hindi 4 months, or hindi shortcut. Ibig ko sabihin, so sa loob ng isang taon, pinag-aaral po namin kayo, tinatrato po namin yung mga kadete namin as trainees, na ang gagawin nila ay magpakasanay at magpakagaling dun sa mga ginagawa nila para pag bumalik sila sa school, mahusay na sila, nakakasagot na sila ng confident, tatagumpayan na nila yung sinasabi nating written and oral assessment. Doon sa exact tanong nyo po in terms of international, I have friends personally na mga dati kong mga kadete na dito sa APSTI, and for now, ang dami na nila na nasa international. Hindi ko po sila binibilang, pero ang isa po naming project ngayon is makipagtulungan sa mga schools, kasi etong mga schools ang merong tracer study. Kukuha po kami sa kanila ng data kung saan na po yung mga graduates nila, at yun po ang isa sa magiging basihan namin. So, we already have collaborated with schools na may MOA kami, at yung mga tracer study na kinoconduct nila ay ipoprovide po nila kami ng information kung saan na po na-employ yung kanilang mga graduates ng maritime. So by then, GM Alex, siguro makakapagbigay na kami sa inyo ng exact figures, kasi we will sort out kung Lindon yung galing sa FASTCAT APSTI at kung saan na sila nakakapagtrabaho. Yun lang po. We would like to acknowledge our viewers from Dasmariñas, Cavite, ang mga Filipino community sa VIM Piaga area, sa lalo-lalo na po sa Bandar Seri Bigawan, diyan sa Brunei Darussalam, kung saan nakakonect ang Palawan, VIM Piaga at ang RMN Multimedia, diyan sa area po ng Brunei Darussalam. Mga Filipino sa Kuala Lumpur, mga Filipino diyan sa Singapore, mga Filipino sa Toronto, Canada, sa Georgia, USA na sumusubaybay sa ating live feed sa ating program. Magandang gabi po diyan. Alam ko gabi sa Canada, gabi rin sa Amerika. At magandang araw para sa mga Pilipino diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, sa Labuan, sa Kuta Kinabalu, sa area po ng Sarawak at Sandakan, sa mga Filipino merchants. Magandang umaga po at magandang araw. Pinagpalang araw ng Martes para sa ating lahat. No? Ang oras natin ngayon, mga kababayan, we still have 9 minutes more to go. Before we wind up sa ating isa na namang edisyon ng Anytime Maritime, November 7, 2023. Now, this is the final question from RMN Palawan for purposes of discussion. Ano ang maaring maisuggest ng APSTI as a training institute habang nasa larangan pa lang ng pagkuha ng academic requirements ang mga estudyante natin? Ano ang dapat gawin ng mga maritime schools? Kasi minsan na kaming nag-usap dito, na-discuss na namin tungkol sa pag-i-enhance ng curriculum being offered in maritime schools, na ito ay magiging angkop sa demand ngayon ng pagtatrabaho sa barko ng mga Filipino seafarers, para ito ay magiging attune or nakikisabay sa modernong panahon at pamamaraan, like Europe na banggit ni Miss Marian Maip, I think 2 editions ng Anytime Maritime, na mayroong Vision 2030 ang ilang mga malalaking bansa sa Europe, at ang top of their minds, ang kanilang top priority ay ang mga Filipino seafarers o mga manggagawang Pilipino sa industriya maritima. So, ano ang dapat, kung meron man tayong dapat mas i-enhance o paigtingin sa mga eskwelahan para bago isampa sa training ang mga graduates o
mga kumukuha ng kursong maritime, mapadali para sa kanila. No? Ano nakikita nyo? Kasi kayo rin ang kaharap nila when it comes to training. Mapapansin nyo rin kung sila ay ready. Maybe academically they are ready, but they are not ready enough para magiging isang ganap na mananakay ng barko, Sir Russell. Thank you for the question, GM Alex. Ang nakikita ko talaga dyan is yung malakas na collaboration between the industry, the shipping industry, and the maritime higher education institutions. Yun po talaga, sinasabi po parati ni Mrs. Pastrana, closing the gap between the industry needs and the academe. So kung ano po yung inaaral nila, dapat may close connection doon sa pagtatrabahuan po nila. Una, si APSTI, FASCAT po ay may shipboard familiarization onboard training program na kung saan as early as first year pa lang, doon pa lang po sila nagkakaroon ng idea kung ano po ang basic na kaalaman pagdating sa pagmamarino. Ino-offer po namin yan sa mga schools. Mga estudyante po sumasampa sa barko namin ng isang araw. Binibigyan po namin sila ng familiarization. Okay? Natutunan po nila doon kung ano yung purpose ng mga life-saving appliances, mga personal protective equipment, ano yung mga parte ng mga barko sa engine tsaka sa deck. So, yung mga schools nagpapadala ng mga estudyante po sa amin for that one-day ship familiarization program dito sa FASCAT. Pangalawa, meron din po kaming 7 days sea trip na kung saan yung mga second year or third year students or second year students ay magkakaroon ng exposure. This is about 7 days. Medyo longer siya dun sa one-day ship familiarization. Expose lang natin yung mga estudyante ng 7 days, yung dutyhan natin sa barko, yung paano ginagawa, yung mga basic na responsibilities na on board. So makikita ng mga kadete doon, magkakaroon sila ng patikim for that 7 days na kung saan ma-enhance yung mga tinuturo ng ating mga maritime instructors sa kanilang mga schools at makikita nila mismo ng ating mga estudyante kung ano talaga ang totoong nangyari sa barko. Okay, masusupplement doon sa totoong real life experience na sinasabi. So yun yung dalawang bagay na kung saan mako-close natin yung gap na sinasabi natin. And then pangatlo is yung close communication between school and us sa FASCAT, no? We are closely working with schools na may MOA kami. And in fact, we're always being invited, we're always extending help in terms of providing interviews, providing small talks, speaking engagements, kung ano talaga ang kailangan ng mga maritime industry. Kung anong hindi lang competencies kundi attitude and behavior na kinakailangan, professional development ng kanilang mga estudyante. Kasi yung mga schools as early as first year, second year, third year, binibigyan na nila ng exposure yung mga estudyante nila on how it feels to be like being employed to these shipping industries. And APSTI and FASCAT are always being invited by these schools. And we are also offering our help. Pag sinasabi po namin sa schools, may mga kapitan kami, may mga officers kami sa head office na kung saan, kung gusto nyo, kailangan nyo ng guest speaker or kailangan nyo expertise, kailangan ipapadala namin sa inyo, magpapadala po kami. So yun po, kailangan nating paigtingin ng ating pagtutulungan. Hindi lang ng academic field ng mga schools, hindi lang ng shipping industry, kundi lahat po ng stakeholders. Lahat po, pati regulating bodies, pati po media, pati po lahat po ng mga ahensya na stakeholders dito sa maritime, kailangan po nating magtutulong-tulungan para at least makapag-produce tayo ng talagang competent at excellent na maritime professional na makakatulong natin. Alam natin ang kontribusyon ng ating mga seafarers pagdating sa ekonomiya natin sa Pilipinas, pagdating sa pag-aangat ng buhay ng kanilang pamilya. So, maigit gagalingan na natin yan, yung pag-produce ng ating mga seafarers.
Yun lang po, GM Alex, pagka meron po silang inquiries, additional inquiries, ano lang po sila, magtanong po sila sa FastCat. Pumunta po sila sa Facebook page ng APSTI, ng FastCat, ng Anytime Maritime. Pagka may mga inquiries po doon, sasagutin po namin yon. At kung pwede po silang mag-email, tumawag at mag-message, Facebook Messenger doon sa APSTI, FastCat, or Anytime Maritime para lumapit. Kung may tanong, hindi kailangan ng cadetship. Pag may tanong lang sila, hindi naman kailangan sasagutin po namin. On that note, mga kababayan, Sir Russell, Sir Boki, Miss Micah, our time is up. At on behalf of Radyo Mo Nationwide, Palawan Vanguard Online News Agency, FastCat, APSTI, sa mga nagiging katuwang at nagiging co-communicators natin for today's edition of Anytime Maritime, November 7, 2023. We do hope that soon, sa next edition ng Anytime Maritime, makasama natin ang founding organizer natin dito sa Anytime Maritime Multimedia Show. At alam ko, isa na namang napakagandang edisyon ito at maraming nakuhang impormasyon ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga aspiring at upcoming quality seafarers natin in the near future. No? So again, our time is up, and thank you again, Miss Micah, Sir Russell, Sir Boki. Thank you so much. Till the next time around, this is your Anytime Maritime. Magandang araw po sa ating lahat.